Davila Holdings. Dalawang salita lamang iyon sa screen ng kanyang luma at nagkalamat na cellphone, pero para kay Karina Santos, parang isang malaking bato ang biglang dumagan sa kanyang dibdib. Huminto ang kanyang paghinga. Isang malamig na kuryente ang gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Hindi ito ang kaba ng isang aplikanteng natanggap para sa isang job interview. Ito ay takot. Isang takot na 8 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Napalingon siya sa 3 maliliit na figura na tahimik na naglalaro sa sahig ng kanilang maliit na inuupahang apartment. Si Leo, ang panganay sa kanilang 3, seryosong-seryosong nag-aayos ng mga laruang bloke. Si Luna, ang mahiyain, ay abala sa pagguhit sa isang papel. At si Elia, ang pinakamasayahin, ay tumatawa habang kinakausap ang kanyang manika. Sila ang kanyang buhay. Ang kanyang lakas. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang harapin ang multo ng kahapon. Sumilik siya sa loob ng kanilang ref, isang itlog, kalahating repolyo, at isang pitsel ng tubig. Iyon na lang ang natitira. Ang pangako ng email na ito, isang posisyon bilang administrative assistant sa isang malaking kumpanya, ay hindi lang isang trabaho. Ito ang pag-asa para mapakain niya ang kanyang mga anak. Ito ang pagkakataon para maibigay niya sa kanila ang buhay na hindi niya naranasan. Ngunit ang pangalang Davila. Kusang pumikit si Rina at bumalik ang lahat. Hindi isang masayang alaala, kundi isang boses. Malamig, matalas, at walang anumang emosyon. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong masira ang buhay niya. Ang boses ni Doña Elvira Davila. Ang matriarka. Ang reyna ng mansyon kung saan minsan siyang nagsilbi bilang isang hamak na kasambahay. Naalala niya ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod na nanginginig sa harap ng marangyang sofa, ang mga matang mapanghusga ng ginang na nakatitig sa kanya, na para bang isa siyang basura na kailangang itapon. Isa ka lang katulong, Rina. At ang anak ko, hindi siya para sa'yo. Mayroon na siyang mapapangasawa, isang babaeng nababagay sa kanya, sa pamilya namin. Huwag ka nang mangarap. Ang bawat salita ay isang sampal na hindi niya nakita, ngunit naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At sa gabing iyon, dala ang durog na puso at isang sikretong nagsisimula palang mabuo sa kanyang sinapupunan, tumakas siya. Ngayon, pagkatapos ng 8 taon, ang pangalang iyon ay muling nasa harapan niya, nag-aalok ng kaligtasan na may kasamang panganib. Para sa inyo, mga anak, bulong niya sa sarili, habang pinipindot ang reply sa email. Kakayanin ni Mama. Dumating ang araw ng interview. Maaga pa lang ay plansado na ang kanyang isusuot na bestida, ang nag-iisang disenteng damit na natitira sa kanyang aparador. Inihanda na rin niya ang pagkain at damit ng mga bata. Huling habili na lang kay Aling Nena, ang matandang kapitbahay na pansamantalang nag-aalaga sa kambal kapag mailakad siya. Ngunit nang akmang tatawag na siya, ang cellphone niya naman ang tumunog. Si Aling Nena. Rina, iha, pasensya ka na, sabi ng boses sa kabilang linya, halatang hirap huminga. Biglang inatake ng hika ang apo ko. Kailangan ko siyang dalhin sa health center. Hindi ko mababantayan ang mga bata ngayon. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Rina. Ko. Aling Nena, pero hindi niya matapos ang sasabihin. Anong gagawin niya? Hindi niya pwedeng palampasin ang interbyong ito. Ito na ang huling barahan niya. Napatingin siya sa orasan. Wala nang panahon. Wala na siyang ibang mahihinga ng tulong. Napatingin siyang muli sa kanyang mga anak, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya, mga mata nila ay puno ng pagtataka. Wala na siyang pagpipilian. Ang lobby ng Davila Holdings ay nakakasilaw. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para kang nananalamin dito. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay parang mga bituin sa kalangitan. Ang mga taong naglalakad ay pawang nakapormal na kasuotan, abala sa kanilang mga cellphone, mga mukha ay seryoso at mayayaman. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Rina, nakatayo, hawak-hawak ang kamay ni Leo at Luna, habang si Elia naman ay kumakapit sa kanyang palda. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na naligaw sa pugad ng mga agila. Ang lahat ng tingin ay nasa kanila, mga tinging mapanuri, mapanghusga. Bakit may dalang 3 bata ang isang aplikante? Mama, nauuhaw po ako, bulong ni Lia. Puno ng pag-aalala, iginya ni Rina ang mga anak sa isang tabi.
Kumuha siya ng maliit na juice box mula sa kanyang bag at maingat na inabot ito kay Leah. Dahan-dahan lang sa pag-inom, anak ha. Ngunit sa sobrang pananabik, hindi sinasadyang nabitawan ni Leah ang kahon. Tumalsik ang laman nito, hindi sa sahig, kundi sa isang pares ng mamahaling sapatos na katad na kulay itim, na kadarating lang sa kanilang harapan. Ay, sigaw ni Rina, nanlaki ang mga mata sa gulat. Sorry po. Sorry po. Agad siyang dumukot ng panyo sa kanyang bag at, nang hindi tinitingnan kung sino ang nasa harapan niya, yumuko siya para punasan ang sapatos. Naku, pasensya na po kayo, sir. Hindi po sinasadya ng anak ko. Isang kamay ang marahang pumigil sa kanya. It's okay. Huwag mo nang punasan. Nag-angat ng tingin si Rina para magpasalamat. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo. Ang boses na iyon. Ang boses na bumubulong sa kanyang mga panaginip sa loob ng 8 taon. Ang boses na minsan ay puno ng lambing, at sa huling alaala niya, ay puno ng kalasingan at pangungulila. Nakatayo sa harap niya si Nathaniel de Villa. Mas tumangkad siya. Mas naging matipuno ang kanyang katawan sa ilalim ng mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata niyang iyon na minsan, ay tinitigan siya na para bang siya ang pinakamagandang babae sa mundo ngayon ay nakatingin sa kanya. Una ay may bahid ng inis, na unti-unting napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng isang matinding pagkagulat. Para siyang nakakita ng multo. Ngunit ang mga mata ni Nathan ay hindi na natili sa kanya. Dahan-dahan itong bumaba, napako sa 3 maliliit na mukha sa likuran ni Rina. 3 pares ng mga mata na nakatingin din sa kanya. Mga mata ni Leo, seryoso at matalas, tulad ng sa kanya. Mga mata ni Luna, malalim at mapanuri, tulad ng sa kanya. Mga mata ni Leah, bilugan at puno ng kuryosidad, tulad ng sa kanya. Nakita ni Rina ang pagbabago sa mukha ni Nathan. Ang pagkagulat ay naging pagdududa. Ang pagdududa ay naging isang realisasyon na unti-unting nabubuo. Ang kanyang panga ay tumigas. Dahan-dahan, sa paraang hindi mapapansin ng mga taong nagdaraan, lumuhod si Nathan upang maging kapantay ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni Leo, ang batang pinakakamukha niya. Ngunit ang tanong na lumabas sa kanyang bibig, habang ang mga mata niya ay muling tumitig ng diretsyo kay Rina, ay para sa kanya. Puno ito ng bigat ng isang di masabing akusasyon ng 8 taong paghahanap na biglang nagkaroon ng kasagutan. Anong pangalan mo, bata? Tanong ni Nathan, ang bawat salita ay mabigat, habang ang mga mata niya ay parang sinasakal ang humihinga na kaluluwa ni Rina. Nawala na si Rina. Sa isang iglap, tila nilamon sila ng lupa. Ang babaeng gumugulo sa kanyang isipan sa loob ng 8 taon at ang 3 batang may mga matang parang salamin ng sarili niyang mukha. Naglaho sila sa gitna ng abalang lobby at naiwan si Nathan na nakaluhod pa rin sa makintab na sahig. Ang mga kamay ay bahagyang nakaawang, ang isipan ay blanko. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang security guard na lumapit sa kanya. Doon lang natauhan si Nathan. Mabilis siyang tumayo, pinagpagan ang kanyang mamahaling suit na tila ba may duming hindi nakikita. Inayos niya ang kanyang kurbata, ibinalik sa mukha ang maskara ng isang kalmado at makapangyarihang si. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang mga mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Hindi. Hindi maaari. Fine. I'm fine, mabilis niyang sagot sa guard, bago nagmamadaling tumalikod at pumasok sa private elevator na patungo sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng matalim na tingin ni Isabel Montenegro, ang kanyang magandang nobya at ang CEO ng De Villa Holdings. You're late, Nat, sabi nito, hindi man lang itinatago ang inis sa boses. We were about to start without you. Umupo si Nathan sa kanyang pwesto sa dulo ng mahabang lamesa. Sorry. May inasikaso lang. Sinubukan niyang ituon ang atensyon sa presentasyon sa harap, sa mga numero at graph na nagpapakita ng kita ng kumpanya. Ngunit wala siyang maintindihan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Rina, ang takot at gulat sa mga mata nito. At ang 3 maliliit na bata. Nathan! Napapitlag siya. Si Isabelle ang tumatawag sa kanya, nakataas ang isang kilay. Otan just ask for your opinion on the Laguna project.
Lahat ng mata sa boardroom ay nakatuon sa kanya. Ah, yes. The Laguna Project, sabi niya, pilit na inaalala ang mga detalye. I believe we should proceed with caution. We need more data. Isang sagot na ligtas. Isang sagot na walang laman. At alam ni Isabel iyon. Nakita niya ang pagtiim ng bagang nito, isang senyales na mag-uusap sila mamaya. Buong pulong, pakiramdam ni Nathan ay lumulutang siya. Ang isip niya ay wala roon, kundi nasa lobby, kasama ng isang multo mula sa nakaraan. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagsilabasan ang mga board member, ngunit nanatili si Isabelle. Isinara nito ang pinto at humarap sa kanya. Anong problema, Nat? Kanina ka pa wala sa sarili mo, usisa nito. Pagod lang siguro, Belle. Nothing to worry about. Pagod? O may iba kang iniisip? Lumapit ito at inayos ang kanyang kurbata. Huwag mong hahayaang makita ng mga tao na apektado ka. You are Nathaniel de Villa. You are always in control. Umiti lang si Nathan. Isang pilit na ngiti. You're right. I'm sorry. Pero nang makalabas si Isabelle, agad niyang kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang head ng Human Resources. Brenda, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng otoridad. May isang aplikante kanina para sa admin assistant. Karina Santos. I want to see her 201 file. Now. Wala pang 5 minuto, nasa mesa na niya ang folder. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ito. Naroon ang litrato ni Rina. Mas may edad na, mas payat, at may bakas ng pagod sa mga mata, ngunit siya pa rin iyon. Ang babaeng minsan niyang tinuon niya ang pansin sa personal na impormasyon. Karina Santos. Age, 28. Status, single. Dependents, 3. At ang mga pangalan, Leonardo E. Santos. Luna de Santos. Liana de Santos. Birthday, October 15. Napahigpit ang hawak niya sa papel. October 15. Eksaktong 9 na buwan matapos ang gabing iyon. Ang gabing umuwi siyang lasing dahil sa isang pag-aaway nila ng kanyang ina tungkol kay Isabelle. Ang gabing si Rina lang ang nadatnan niya sa kusina. Ang gabing iyon na pareho silang nagpadala sa bugso ng damdamin. At pagkatapos noon, bigla na lang itong naglaho na parang bula. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Nagkataon lang ba ang lahat? Hindi. Hindi siya naniniwala sa ganoon. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang nakatagong drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang maliit at luma ng pitaka. Sa loob nito ay isang kupas na litrato. Isang litrato ni Rina na kuha niya gamit ang luma niyang cellphone, 8 taon na ang nakalipas. Nakangiti ito, simple, walang kolorete sa mukha, habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Pinagtabi niya ang litrato sa isipan niya at ang alaala ng mukha ng 3 bata kanina. Ang hugis ng mga mata ni Leo. Ang ilong ni Luna. Ang ngiti ni Lia. Diyos ko! Isinara niya ang folder at marahas na itinulak palayo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng opisina, ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa. Galit. Pagkalito. At isang kakatwang saya na hindi niya maipaliwanag. Kung totoo ang hinala niya may mga anak siya. Ngunit bakit ito itinago sa kanya? Bakit siya umalis ng walang paalam? Nang gabing iyon, sa hapagkainan ng mansyon ng mga De Villa, sinubukan niyang maging normal. Ngunit ang bawat nguya niya ng pagkain ay walang lasa. Nat, you seem quiet tonight, puna ng kanyang ina, si Doña Elvira, habang eleganteng hinihiwa ang stick nito. Just a long day, ma, sagot niya. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang babaeng nagplano ng buong buhay niya. Ang babaeng pumili kay Isabel para sa kanya. Nagkaroon siya ng isang ideya. Ma, kaswal niyang tanong, natatandaan mo pa ba yung dati nating kasambahay? Yung Rina ang pangalan? Saglit na natigilan si Doña Elvira. Isang segundo lang, ngunit sapat na para makita ni Nathan ang bahagyang panginginig ng kamay nito na nakahawak sa kubyertos bago ito muling naging kalmado. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon. Rina.
Ang dami nating naging kasambahay, anak. Hindi ko na matandaan ang pangalang iyan. Bakit mo natanong? Isang kasinungalingan. Alam ni Nathan na isa iyong kasinungalingan. Naalala niya kung gaano kainis ang kanyang ina kay Rina noon. Imposibleng nakalimutan niya ito. Hindi na sumagot si Nathan. Umiti lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit sa isip niya, isa pang piraso ng puzzle ang nalaglag sa lugar. May alam ang kanyang ina. Pagbalik niya sa kanyang opisina sa De Villa Holdings, kahit gabing-gabi na, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi siya pwedeng mabuhay sa mga hinala. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero mula sa isang calling card na matagal na niyang itinatago para sa mga espesyal na sitwasyon. Sumagot ang boses sa kabilang linya. Magandang gabi. Kailangan ko ng serbisyo mo, sabi ni Nathan, ang boses ay malamig at desidido. Tumayo siya at tumingin sa mga ilaw ng Makati mula sa salaming bintana ng kanyang opisina. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Karina Santos at sa 3 anak niya. At kailangan ko ng i-sample kahit anong paraan. Hindi na bumalik si Rina para sa interview. Pagkatapos ng tanong ni Nathan, ang tanging nagawa niya ay hawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang mga anak at halos takbuhin ang daan palabas ng gusali, palayo sa mga matang mapanuri, palayo sa nakaraan na bigla na lang siyang sinampal sa mukha. Sa loob ng 2 araw, hindi siya makatulog ng maayos. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat katok sa pinto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Paano kung hanapin siya ni Nathan? Paano kung malaman nito ang totoo? Kaya naman nang tumunog ang kanyang cellphone at isang boses mula sa EC ng De Villa Holdings ang nagsabing natanggap siya sa trabaho, ang una niyang naramdaman ay hindi saya, kundi matinding takot. Pero hindi ko po natapos ang interview, nautal niyang sabi. Special instruction from the CEO's office, ma'am, sagot ng babae sa kabilang linya. You are to report tomorrow morning. CEO's office. Nathaniel. Ibinalibag niya ang sarili sa upuan pagkatapos ng tawag, ang dibdib ay malakas na kumakabog. Isa itong patibong. Alam niya. Gusto siyang paikutin ni Nathan. Gusto nitong kumpirmahin ang hinala nito. Ngunit habang nakatingin siya sa natitirang bigas sa kanilang lalagyan, alam niyang wala siyang pagpipilian. Ito na iyon. Kailangan niyang pumasok sa lungga ng leon para lang mabuhay ang kanyang mga anak. Kinabukasan, sa kanyang unang araw, dinala siya sa isang maliit at maalikabok na silid sa basement, ang records room. Ang trabaho niya, ayusin ang libu-libong lumang dokumento ng kumpanya. Malayo sa opisina ng C. Malayo sa mga matang mapanghusga. Sa isang banda, nakahinga siya ng maluwag. Siguro naman dito hindi siya mapapansin. Ngunit nagkamali siya. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubuhat ng isang mabigat na kahon nang bumukas ang pinto. Pumasok si Nathan, ang kanyang presensya ay tila pinasikip ang maliit na silid. Checking on our new hire, sabi nito, ang boses ay kaswal pero ang mga mata ay matalas. Tiningnan nito ang paligid, ang alikabok, ang mga nagtambak na kahon, at pagkatapos ay siya. Mukhang mahirap ang trabaho mo. Okay lang po, sir, sagot ni Rina, nakayuko, ayaw magtama ang kanilang mga mata. Gusto kong malaman na siniseryoso mo ang trabahong ito. Rina, pagpapatuloy ni Nathan, lumapit ito ng kaunti. Maraming nag-aasam ng posisyon mo. Naramdaman ni Rina ang pahiwatig sa sinabi nito. Hindi ito tungkol sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, naging ganoon ang takbo. Sinadya ni Rina na iwasan si Nathan. Nagbabaon siya ng pagkain para hindi na kailangang lumabas sa pantry. Gumagamit siya ng hagdan para maiwasan ang elevator. Ngunit palaging may paraan si Nathan. Isang hapon, nagmamadali siyang umuwi at wala nang nagawang umiwas nang sabay silang pumasok sa elevator. Silang dalawa lang. Naging bingi ang katahimikan. Naramdaman ni Rina ang bawat paghinga ni Nathan. Ang init na nagmumula sa katawan nito. Ang mga anak mo, biglang basag ni Nathan sa katahimikan. Sino ang ama nila? Nanigas si Rina. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya. Wala na po siya, sir, pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig. Namatay po siya sa isang aksidente.
Tumingin sa kanya si Nathan. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata nito ay sumisigaw. Hindi ako naniniwala. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng elevator. Mabilis na lumabas si Rina, ang puso ay parang sasabog. Ang sitwasyon ay lalo pang lumala ng isang araw. Isang babaeng ubod ng ganda at bihis na bihis ang pumasok sa opisina. Si Isabel Montenegro. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang buong gusali. Ang bango ng kanyang pabango ay parang kumakalat sa buong paligid, mamahalin at matapang, parang siya. Dire-diretso ito sa mesa ni Rina. Ikaw ba si Karina Santos? Tanong nito, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na maihalong pandidiri. Oo po, ma'am, sagot ni Rina. Good. Ibinagsak ni Isabelle ang isang makapal na folder sa mesa niya. Kailangan kong i-encode mo ang lahat ng iyan. At kailangan ko yan bago matapos ang araw. Maliwanag. Napatingin si Rina sa tambak na papeles. Impossible. Aabutin ito ng 2 araw. Pero, ma'am D. May problema ba? Tinaasan siya ng kilay ni Isabel. Kung hindi mo kaya, maraming iba dyan ang gustong pumalit sa'yo. Naiwan si Rinang nakatulala. Ito ay isang malinaw na pananabotahe. Naramdaman ni Isabelle ang banta. At ngayon, sinisimulan na nitong gumalaw. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Bebang. Ang nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Bebang, anong gagawin ko? Umiiyak niyang sumbong, matapos ikwento ang lahat. Hay nako, Rina. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Bakit ka pa kasi pumasok sa lungga ng mga ahas na iyan? Sermo ni Bebang sa kabilang linya. Umalis ka na dyan bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko kaya, Bebs, humikbi si Rina. Kailangan ko ng trabahong to para sa mga bata. Titiisin ko na lang. Titiisin? Hanggang kailan, Rina? Hanggang sa kunin nila sa'yo ang mga anak mo. Ang tanong ni Bebang ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Rina. Kinailangan niyang mag-overtime para tapusin ang ipinapagawa ni Isabel. 8:00 na ng gabi. Siya na lang halos ang tao sa kanilang palapag. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa pagod, ang likod ay masakit na sa pagkakaupo. Iniisip niya ang kanyang mga anak. Nag-aalala siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Si Karina Santos po ba ito? Ang nanay ni Leo Santos, tanong ng isang babae. Opo, ako nga po. Bakit po? Tumatawag po ako mula sa klinik ng eskwelahan. Si Leo po, mataas po ang lagnat at hinahanap na po kayo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod ni Rina. Napalitan ito ng purong takot. Ano? Papunta na ako. Nataranta siya. Mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit, kinuha ang bag, at halos patakbong lumabas ng opisina. Hindi niya alintana ang mga papel na nagkalat sa kanyang mesa. Ang nasa isip niya lang ay ang kanyang anak. Sa pagmamadali, sa may lobby, hindi niya napansin ang isang taong nakatayo sa kanyang daraanan. Malakas siyang bumangga dito. Aray! Muntik na siyang matumba, ngunit isang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Rina! Anong nangyayari? Nag-angat siya ng tingin. Si Nathan. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala habang nakikita ang itsura niyang balisa, ang mga matang namumula at puno ng luha. Ang anak ko si Leod. Hindi niya matapos ang sasabihin, ang boses niya ay basag. Kailangan ko siyang puntahan. Tumingin si Nathan sa kanyang itsura, pagkatapos ay sa labas kung saan nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan siya nito sa braso. Sasakay ka sa kotse ko, sabi ni Nathan, ang boses ay daskol at puno ng otoridad, hindi tumatanggap ng pagtanggi. Ihahatid kita. Ang bawat segundo sa loob ng sasakyan ni Nathan ay parang isang oras. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay katunog ng malakas na kabog sa dibdib ni Rina. Ngunit para kay Nathan, ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas nakakabingi. Pinapanood niya si Rina mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nakakuyom ang mga kamay nito sa kanyang kandungan, ang mga labi ay nanginginig, ang mga mata ay nakatuon sa daan, puno ng pag-aalala. Sa sandaling ito, hindi siya ang sihi at hindi si Rina ang empleyado.
Isa lang siyang ina na nag-aalala para sa kanyang anak. At siya ay isang lalaking nagmamasid, isang estranghero na biglang naging bahagi ng isang eksenang hindi niya dapat kinabibilangan. Pagdating nila sa maliit na pampublikong klinika, mabilis na bumaba si Rina at tumakbo papasok. Sumunod si Nathan, pinapanatili ang kanyang distansya. Nakita niya si Rina na yumakap agad sa isang batang lalaki na nakahiga sa isang payak na kama. Leo, anak. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Rina, ang boses ay puno ng pagmamahal at takot. Hinaplos nito ang noo ng bata, inayos ang kumot. Mama, nandito ka na, sabi ng bata sa mahinang boses, at yumakap pabalik sa kanyang ina. Nakatayo lang si Nathan sa may pintuan, isang tahimik na manonood. At sa unang pagkakataon, nakita niya nang malapitan si Leo. Kahit maputla at matamlay, hindi maikakaila ang pagkakahawig. Ang hugis ng kanyang panga. Ang kapal ng kanyang mga kilay. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito. Parang siyang tumitingin sa isang maliit na bersyon ng sarili niya. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, isang halo ng pananabik at sakit, ang kumurot sa kanyang puso. Lumapit ang isang nurse kay Rina. Mataas po ang lagnat niya, pero nabigyan na po namin ng gamot. Kailangan lang po ng obserbasyon. Habang abala si Rina sa pakikipag-usap sa nurse, dahan-dahang lumapit si Nathan. Napansin siya ni Leo. Tinitigan siya ng bata, ang mga mata ay seryoso at matalino para sa kanyang edad. Sino po kayo? Tanong ni Leo. Umiti si Nathan, isang ngiting pilit. Kaibigan ng mama mo, sagot niya. Sa tabi ni Leo, may isa pang bata, isang babae na may mahabang buhok at malalaking mata, tahimik na nagmamasid. Si Luna. Sa kamay nito ay isang piraso ng papel at krayola. Bigla itong lumapit kay Nathan, ang mukha ay nahihiya at iniabot ang papel. Para po sa inyo, mahina nitong sabi. Kinuha ni Nathan ang papel. Isa itong guhit. Isang pamilya. Isang mataas na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at tatlong maliliit na bata na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Nathan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang bigat ng guhit na iyon. Ang pangarap ng isang bata na nakalarawan sa papel. Nang mga sandaling iyon, habang abala si Rina sa pag-aalaga kay Leo, nakita ni Nathan ang pagkakataon. May ilang hibla ng buhok si Leo na nalaglag sa unan. Maingat, nang walang nakakapansin, kinuha niya ang isang panyo, dinampot ang mga hibla, at maingat na itinupi at ibinulsa. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Isang magnanakaw. Ngunit kailangan niyang malaman. Matapos ang halos isang oras, bumaba na rin ang lagnat ni Leo. Pinayagan na silang umuwi. Sa biyahe pabalik, tahimik lang ang lahat. Si Leo ay nakatulog sa kandungan ni Rina. Si Luna ay nakatingin lang sa bintana. Pagdating nila sa tapat ng isang maliit na apartment sa Quezon City, laking gulat ni Nathan sa tinitirhan ni Rina. Simple. Payak. Malayong-malayo sa karangyaan na kinalakihan niya. Dito pinalaki ni Rina ang mga anak niya. Salamat po, Sir Nathan, sabi ni Rina habang maingat na ginigising si Leo. Rina, pigil ni Nathan. Mag-usap tayo. Umiling si Rina, ang mga matay nagmamakaawa. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir. Salamat po ulit sa paghatid. At mabilis itong bumaba, dala-dala ang kanyang mga anak, at naglaho sa loob ng apartment. Kinabukasan, personal na dinala ni Nathan ang sample sa isang pribadong laboratorio. I need this rushed. Money is not an issue, mariin niyang sabi. Ang sumunod na 24 na oras ang pinakamahabang oras sa buhay ni Nathan. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. Ang tanging laman ng isip niya ay ang resulta. At dumating ito. Sa pamamagitan ng isang email na may subject na confidential. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Isang E3 file. At sa loob, mga numero at porsyento na hindi niya maintindihan, maliban sa huling linya na nakasulat sa malalaking letra, nakabold at naka-highlight. Probability paternity, 99.9%. Conclusion, Nathaniel E. Villagac T. is biological father. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Isang beses. 2. 3.
Ang hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Napasandal siya sa kanyang upuan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang marangyang opisina. At pagkatapos ng katahimikan, isang emosyon ang pumalit. Galit. Isang nag-aalab na galit. Nagsinungaling siya. 8 taon. 8 taon siyang pinagmukhang tanga. Ipinagkait sa kanya ang karapatang makilala ang sarili niyang mga anak. Kasunod ng galit ay saya. Isang di may paliwanag na kaligayahan na umapaw sa kanyang puso. May mga anak siya. 3. Isang pamilya. Ang magkasalungat na emosyon ay naghalo-halo sa loob niya, isang bagyo na handa ng sumabog. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang kotse. Kailangan niyang makita si Rina. Kailangan niya itong harapin. Ngayon na. Hinintay niya ito sa parking lot ng kumpanya. Nang makita niya itong papalabas, hinarang niya agad ang daanan nito. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang isang brown envelope kung saan niya inilimbag ang resulta ng AT test at marahas na inihagis ito sa ibabaw ng hood ng isang nakaparadang kotse. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa metal ay umalinggaw sa tahimik na parking lot. Nagulat si Rina. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa envelope. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niya itong binuksan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito habang binabasa ang mga salitang nakasulat. Ang pagkalito ay napalitan ng takot at ang takot ay napalitan ng sakit. Nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito'y puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng galit. Para malaman mo lang ang totoo, kailangan mong yurakan ang pagkatao ko. Basag ang boses nito, puno ng hinanakit. Hayop ka, Nathan. At isang malutong, malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nathaniel de Villa. Ang sampal na iyon ay hindi lang galing sa kamay ni Rina, kundi sa 8 taon ng pagtitiis, 8 taon ng pagtatago, at 8 taon ng sakit na siya lang ang nag-iisang dumadala. Ang sampal na binitiwan ni Rina ay umalinggaw sa tahimik na parking lot. Ngunit ang sakit sa pisngi ni Nathan ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Pagkatapos ng sampal, tumalikod si Rina at tumakbo. Walang lingon likod. Takbo lang ng takbo, palayo sa lalaking yumurak sa kanyang pagkatao, palayo sa kumpanyang naging simbolo ng kanyang pag-asa at ngayon ay ng kanyang kabiguan. Sa kanyang maliit na apartment, isinara niya ang pinto at napasandal dito, habol ang kanyang hininga. Nanginginig ang buo niyang katawan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malalim at nagielong takot. Alam na niya. Alam na ni Nathan. At ang paraan ng pagharap nito sa kanya, hindi sa pamamagitan ng isang taos pusong tanong, kundi sa pamamagitan ng isang malamig na ebidensya, ay isang malinaw na mensahe. Digmaan ang gusto nito. At sa digmaan na ito, alam niyang talo na siya bago pa man magsimula. Kinuha niya ang isang pirasong papel at isang ballpen. Nanginginig ang kamay, isinulat niya ang kanyang resignation letter. Bawat letra ay parang tinik na bumabaon sa kanyang puso. Binitawan niya ang nag-iisang pag-asa para sa isang mas magandang buhay para sa kanyang mga anak. Pero ano pa ang magagawa niya? Paano siya papasok sa trabaho araw-araw? Haharapin ang lalaking nagtrato sa kanya na parang isang kaso na kailangang patunayan at hindi isang ina na kailangang intindihin. Kinabukasan, hindi na siya pumasok. Ipinadala na lang niya ang kanyang sulat sa pamamagitan ng isang courier service. Pagkatapos, tinawagan niya si Bebang. Umalis na ako, Bebs, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Mabuti naman, sagot ni Bebang, ngunit narinig nito ang pighati sa boses ng kaibigan. Rina, anong nangyari? Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa safety test. Ang sampal. Walang hiya siya, sigaw ni Bebang. Pero tama ang ginawa mo, Rina. Lumayo ka na. Humanap tayo ng ibang paraan. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, naubos na ang iibang paraan. Ang kaunting naipon ni Rina ay unti-unti nang naubos sa pagkain at gatas ng mga bata. Nag-aalala siya para sa upa. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit na dadalhin sa paghahanap ng bagong trabaho, may kumatok sa kanyang pinto. Inisip niyang baka si Aling Nena lang ito. Ngunit pagbukas niya, isang babaeng hindi niya inaasahan ang tumambad sa kanya. Si Isabel Montenegro.
Nakatayo ito roon, nakapamaywang, suot ang isang mamahaling bestida, na tila diring-diri sa itsura ng kanyang apartment. "So, this is where you live," sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. "How pathetic." "Anong kailangan mo?" malamig na tanong ni Rina. "Oh, nothing," bumisi si Isabel. "Just came here to see the woman who dared to slap the defiant." "Ang tapang mo rin, ano? Akala mo ba, dahil may mga anak ka ni Nathan, may karapatan ka na sa kanya?" Lumapit ito, ang mga matay parang mga punyal. "Let me make this clear to you, kasambahay. Nathan is mine. The Davila fortune is mine. At ikaw, kasama ng mga bastardo mong anak, ay isang maliit na dumilang na kailangang linisin. You did the right thing by resigning. Because if you didn't, I would have made your life living hell." Naramdaman ni Rina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ngunit bago pa siya makasagot, tumalikod na si Isabelle. "Huwag ka nang mag-ilusyon, Rina. Mananatili kang basura. At iyan ang bagay sayo." At umalis ito, iniwan ang amoy ng mamahaling pabango at ang laso ng kanyang mga salita. Napaupo si Rina, ang mga tuhod ay nanghihina. Totoo. Isa lang siyang basura sa paningin nila. Kinailangan niyang mag-withdraw ng pera para pambayad sa upa. Ngunit pagdating niya sa gighe, paulit-ulit na lumalabas ang mga salitang, "cannot process transaction." Sinubukan niya sa ibang bangko. Ganoon pa rin. Tumawag siya sa customer service, at ang sagot ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. "Ma'am, pasensya na po, pero may court order po na i-freeze ang inyong account pending investigation." Court order? Anong investigasyon? Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Ito na. Ito na ang ganti nila. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang landlady. "Rina, 1 linggo ka nang delayed sa upa. Kung hindi ka makakabayad bukas, pasensya na, pero kailangan niyo nang umalis." Gumuho ang mundo ni Rina. Walang pera. Walang trabaho. At ngayon, nanganganib na mawala ng tirahan. Niyakap niya ang kanyang mga anak ng gabing iyon, pilit na itinatago ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Anong gagawin niya? Saan sila pupunta? Kinabukasan, habang abala siya sa pag-iisip kung kanino hihiram ng pera, isang malakas at may otoridad na katok ang narinig niya sa pinto. Hindi ito ang landlady. Iba ito. Pagbukas niya, isang babaeng kinatatakutan niya ang nakatayo roon, suot ang isang eleganteng itim na damit, napapalibutan ng 2 lalaking nakasuit. Si Doña Elvira de Villa. Ang paraan ng pagtayo niya, ang pagtaas ng kanyang baba, ang malamig na kislap sa kanyang mga mata, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan. "Magandang umaga, Rina," sabi ni Doña Elvira, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pumasok ito sa loob na parang pag-aari niya ang lugar, tiningnan ang bawat sulok ng apartment ng may pandidiri. "Anong ginagawa ninyo rito?" nanginginig na tanong ni Rina. Hindi sumagot si Doña Elvira. Sa halip, inilapag nito ang isang makapal na folder sa maliit na mesa. Isang legal document. May 2 kang pagpipilian, panimula ng matanda, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, walang awa. Una, ibibigay mo sa akin ng mapayapa ang kustodya ng aking mga apo. Palalakihin ko sila ng maayos, bibigyan ng magandang kinabukasan, isang buhay na hinding-hindi mo maibibigay. Hindi, sigaw ni Rina. Mga anak ko sila. Pangalawang opsyon, pagpapatuloy ni Doña Elvira, na tila hindi narinig ang kanyang sinabi. Lalabanan mo ako sa korte. At sisiguraduhin ko sa'yo, Rina, nagagamitin ko ang lahat ng pera at impluensya ko para ipakita sa hukom na isa kang pabayang ina. Walang trabaho, walang pera, walang matinong tirahan. Sa tingin mo, kanino ibibigay ng korte ang mga bata? Bawat salita ay isang dagok na humihigop ng lahat ng lakas sa katawan ni Rina. Tama siya. Anong laban niya? Ibibigay mo sa akin ang mga apo ko, o sisiguraduhin kong mabulok ka sa kahirapan at hindi mo na sila makikita kailanman. Sa puntong iyon, bumigay na si Rina. Nawala ang lahat ng kanyang tapang, lahat ng kanyang pride. Ang natira na lang ay ang desperasyon ng isang ina na malapit nang mawala ng lahat. Napaluhod siya sa sahig. Gumapang siya at niyakap ang mga binti ni Doña Elvira. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mamahaling palda nito. Ang kanyang boses ay isang basag na pakiusap.
Ma'am, parang awan niyo na di. Humagulgol siya. Wag po ang mga anak ko. Sila na lang po ang meron ako. Papatayin niyo po ako. Ma'am, parang awan niyo na di. Malamig na tinanggal ni Doña Elvira ang pagkakayakap ni Rina. Tiningnan siya nito mula sa itaas, ang mukha ay walang bakas ng anumang emosyon. Pag-isipan mo ang alok ko. At tumalikod dito, naglakad palabas, iniwan si Rina na nakaluhod sa sahig, umiiyak, basag, at nag-iisa sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Nawala ang galit ni Nathan. Ang natira ay isang lumalaking awang sa kanyang dibdib. Isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Matapos ang sampal ni Rina, hindi na niya ito muling nakita. Hindi ito pumasok kinabukasan. Ang resignation letter nito ang tanging bakas na iniwan. Tumawag siya sa cellphone nito. Hindi makontak. Nagpunta siya sa apartment nito sa Quezon City. Sarado ang pinto at bintana. Walang sumasagot sa kanyang mga katok. Para siyang sumisigaw sa isang malawak na kawalan. Sino po sila? Napalingon siya. Isang babae na may maikling buhok at matapang na mga mata ang nakatayo sa tapat na pinto. Hinahanap ko si Karina Santos, sagot ni Nathan. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. At sino ka naman para hanapin siya? Ikaw ba yung amo niyang walang kaluluwa? Natigilan si Nathan. Magkaibigan kami. Tumawa ang babae, isang tawang puno ng pangungutya. Kaibigan. Matapos ang lahat ng ginawa mo. Ako si Bebang. Ang kaibigan na laging nandyan para sa kanya habang pinagdadaanan niya ang impyerno. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Para ano? Para ipamukha mo ulit sa kanya na isa siyang kaso na kailangan ng ebidensya. Lumapit si Bebang, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alam mo ba kung gaano niya tiniis ang lahat para sa mga anak niya? Nagtrabaho siya sa 2 lugar, halos hindi natutulog, para lang may maipakain sa kanila. At ikaw, na ama nila, ano ang ginawa mo? Pinakalat mo ang resulta ng SAT test na parang isang trophy. Walang hiya ka. Iniwan mo siyang wasak na wasak. Bawat salita ni Bebang ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa natanggap niya mula kay Rina. Isang sampal ng katotohanan. Napayuko si Nathan, puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi. Umalis ka na. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na disente akong tao at baka hindi lang sampal ang makuha mo sa akin. Umalis si Nathan na dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Pero hindi siya sumuko. Tinawagan niya ang kanyang private investigator. Find her. Don't care how. At alamin mo lahat ng nangyari sa kanya sa loob ng nakaraang linggo. Hindi nagtagal, dumating ang report. At habang binabasa niya ito, ang pagsisisi sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang nagngangalit na galit. Nalaman niya ang tungkol sa pagbisita ni Isabel. Nalaman niya ang tungkol sa naka-freeze na bank account. Nalaman niya ang tungkol sa banta ng pagpapalayas. At alam niya kung sino lang ang may kapangyarihan na gawin ang lahat ng iyon. Ang kanyang ina. Ang giyera ay nagsimula na pala nang hindi niya alam. At si Rina, mag-isa, ang nasa gitna ng lahat. Dumiretso siya sa mansyon ng mga De Villa. Naabutan niya roon si Isabel, kasama ang pamilya nito, na masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Nathan, anak. Tamang-tama ang dating mo. Pinag-uusapan na namin ang detalye ng engagement party ninyo ni Belle, masayang bati ni Doña Elvira. Hindi ngumiti si Nathan. Tumingin siya ng diretso kay Isabel. Pack your things, Isabel. Get out of my house, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. What? Nat, what are you talking about? Ang relasyon natin, ang engagement, lahat yan tapos na, sabi ni Nathan, walang emosyon. I never loved you. I was just a coward who followed my mother's orders. But not anymore. So please, leave. Now. How dare you, sigaw ng ama ni Isabel. Nathan. Ano bang pinagsasasabi mo, sigaw naman ni Doña Elvira. Ngunit hindi sila pinansin ni Nathan. Nakatuon lang ang tingin niya sa kanyang ina. Nang makaalis na ang pamilya Montenegro, dala ang kahihiyan at galit, humarap si Nathan sa kanyang ina.
Bakit, ma? Bakit niyo ginawa iyon kay Rina? Anong ginawa? Umiyak si Doña Elvira, ang kanyang paboritong sandata. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa'yo, para sa pamilyang ito. Ang babaeng iyon ay isang kahihiyan. Isang hamak na katulong na may 3 bastardo. Mga anak ko sila, umalingaw ang sigaw ni Nathan sa buong mansyon. Mga apo ninyo. At winasak niyo ang buhay nila para lang sa pride ninyo. Ginawa ko yon para iligtas ka. Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo, isang matandang babae ang lumabas mula sa kusina. Si Manang Fe, ang katiwala na halos 50 taon nang naninilbihan sa pamilya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Tama na, Doña Elvira. Tama na ang pagsisinungaling, sabi ni Manang Fe, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Nagulat si Doña Elvira. Manang Fe. How dare you? Bumalik ka sa kusina. Hindi po, ma'am, umiling si Manang Fe, lumapit ito kay Nathan. Sir Nathan, may dapat po kayong malaman. Tumingin ito kay Doña Elvira na namumutla na. 8 taon na po akong nanahimik. Pero hindi na kaya ng konsensya ko. 8 taon na ang nakalipas, narinig ko po ang pag-uusap ninyo ni Rina sa hardin. Narinig ko po nang sabihin ninyo sa kanya na layuan kanya. Kasambahay ka lang. Huwag kang makialam dito, sigaw ni Doña Elvira. Ngunit nagpatuloy si Manang Fe, ang mga mata ay nakatuon kay Nathan. At narinig ko po ang pinakamasakit na kasinungalingan. Sinabi niyo po kay Rina na ikaw mismo ang may gusto siyang umalis dahil pinili mo na si Maam Isabel at ang iyong karera. Kaya po siya umalis, sir. Hindi dahil sa hindi kanya mahal. Umalis siya dahil akala niya, isinuka mo na siya. Parang isang bombang sumabog ang revelasyon na iyon sa isip ni Nathan. Ang lahat ng galit niya kay Rina dahil sa paglilihim nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalalim na sakit at pagsisisi para sa sarili. Siya ang duwag. Siya ang may kasalanan. Hinarap ni Doña Elvira si Manang Fe, handa nang sampalin ito, ngunit nagsalita muli ang matanda, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay maihalong awa. Huwag po kayong magalit, Doña Elvira. Alam ko po ang pinanggagalingan ninyo. Dahil naroon din po ako noong mga panahong iyon. Noong kayo pa si LV, mula sa Tondo, na nangangarap ding makatakas sa kahirapan, na gagawin ang lahat para lang mapansin ng yumaong si Don Ricardo. Iyon na ang huling dago. Napaurong si Doña Elvira na parang sinampal, ang kanyang madilim na sekreto ay biglang naibunyag sa harap ng sarili niyang anak. Tiningnan ni Nathan ang kanyang ina, ngunit hindi na ang makapangyarihang Doña Elvira ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang babaeng takot, isang babaeng puno ng insecurity, isang babaeng sinira ang buhay ng iba dahil sa takot na balikan ang sariling nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Walang sigaw. Walang galit. Ang natira na lang ay isang malamig at basag na resolusyon. Mula ngayon, sabi ni Nathan, ang boses ay kasing lamig at kasing tulis ng bubog, hindi mo na ako anak. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Iniwan niya si Doña Elvira na nakatayo roon, biglang tumanda ng 10 taon, napapalibutan ng karangyaan ng kanyang mansyon, ngunit nag-iisa at talunan sa gitna ng mga guho ng kasinungalingang siya mismo ang gumawa. Rina. May kakaibang kapayapaan sa dagat. Dito sa isang maliit na probinsya sa Batangas, kung saan dinala ni Bebang si Rina at ang mga bata, ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang tawanan ng kanyang mga anak na naglalaro sa buhanginan. Dito, pansamantala, walang Devilla. Walang masasakit na alaala. Tanging ang asul na langit at ang malawak na karagatan. Nakaupo si Rina sa isang malaking bato, pinapanood ang 3 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Leo, seryosong gumagawa ng kastilyong buhangin. Si Luna, masayang nagpupulot ng mga kabibe. Si Elia, tumatakbo at hinahabol ang mga alon. Sa kabila ng lahat, buo pa rin sila. At iyon lang ang mahalaga. Hindi na siya galit. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na pagod at pagtanggap. Tapos na ang lahat. Kailangan na lang niyang magsimulang muli kahit gaano pa kahirap. Rina. Isang boses mula sa kanyang likuran. Isang boses na kilalang kilala niya, ngunit iba ang tono ngayon. Wala ang otoridad. Wala ang galit.
Ang naroon ay pagod at pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumingon. At naroon nga siya. Si Nathan. Nakatayo ilang talampakan ang layo, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay ginugulo ng hangin mula sa dagat. Ang mamahaling sapatos ay napalitan ng tsinelas. Sa mga mata niya, nakita ni Rina ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati, kahinaan. Nathan. Natagpuan niya sila. Pagkatapos ng isang linggong walang tulog na paghahanap, sa tulong ng kanyang investigador at ni Bebang na sa huli ay naawa na rin sa kanya, narito siya ngayon. Habang papalapit siya, nakita niya si Rina na nakaupo sa bato. Payapa. Maganda. Ang imahe na iyon ay isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ito ang buhay na ninakaw niya sa kanya. Ang kapayapaan na winasak niya. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Ano ang sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Paano niya hihingin ang tawad para sa 8 taon ng kapabayaan at 1 linggo ng kalupitan? Tinawag niya ang pangalan nito. Rina. Nang lumingon ito, nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Ngunit wala na ang galit. Wala na ang takot. Tanging isang malungkot na pagtanggap. At iyon ang mas masakit. Lumapit siya, ngunit huminto sa isang ligtas na distansya. Ayaw niyang takutin ito. Paano mo ako nahanap? Tanong nito. Hindi ako tumigil sa paghahanap, sagot niya, ang boses ay garalgal. Tumingin ito sa mga bata, na ngayon ay napansin na rin siya at dahan-dahang lumalapit. Rina, sabi ni Nathan, at naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi ako naparito para hingin ang tawad mo para sa test. Isa iyong malaking pagkakamali. Naging duwag ako at iyon ang ginamit kong paraan. Pero hindi iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Huminga siya ng malalim. Naparito ako para humingi ng tawad dahil wala ako. Dahil 8 taon na ang nakalipas, hinayaan kong mangyari ang lahat. Hinayaan kong itaboy ka palayo. Hinayaan kong paniwalain kang wala kang halaga sa akin. Iyon ang kasalanan ko, Rina. Ang kaduwagan ko. Rina. Nakinig lang si Rina. Bawat salita ni Nathan ay dahan-dahang tumatago sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ikinuwento ni Nathan ang lahat. Ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Ang revelasyon ni Manang Fe. Ang kasinungalingan na naghiwalay sa kanila 8 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya kung paano siya umalis dahil sa paniniwalang siya mismo ang nagtaboy sa kanya. Habang nagsasalita si Nathan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mukha nito. Hindi na ito ang makapangyarihang si. Isa na lang itong lalaki, hubad sa lahat ng pride, na inilalantad ang kanyang kaluluwa. At sa wakas, naintindihan ni Rina. Hindi pala siya ang nag-iisang biktima. Pareho silang biktima ng panlilinlang. Ang sakit na dinala niya sa loob ng 8 taon, hindi lang pala kanya. Hindi ako humihingi ng kapatawaran, pagpapatuloy ni Nathan, ang boses ay basag na. Dahil alam kong hindi sapat iyon. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama sa mga anak ko. Isang pagkakataon na ipakita sa'yo na hindi na ako ang duwag na lalaking kilala mo noon. Tumingin siya sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan. Hihintayin kita, Rina, sabi nito. Kahit gaano katagal. Bumalik sila sa Maynila. Ngunit hindi sa mansyon ng mga De Villa. Dinala sila ni Nathan sa isang simpleng bahay na may maliit na hardin sa isang tahimik na subdivision. Para sa inyo, sabi niya. Isang lugar kung saan makakapagsimula tayo. Sa mga sumunod na linggo, tinupad ni Nathan ang kanyang pangako. Hindi niya pinilit si Rina. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras sa mga bata. Siya ang naghahatid at sumusundo sa kanila sa eskwela. Siya ang nagtuturo kay Leo magbisikleta. Siya ang umuupo sa tabi ni Luna habang ito'y gumuguhit. Siya ang nakikipaghabulan kay Elia sa hardin. Araw-araw, nakikita ni Rina ang pagbabago. Ang pagiging ama ni Nathan. At unti-unti, ang yelo sa kanyang puso ay natutunaw. Isang hapon, may kumatok sa kanilang pinto. Si Doña Elvira. Mukha itong mas matanda, ang dating postura ng kapangyarihan ay napalitan ng isang malungkot na kababaang loob. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito kay Rina, pagkatapos ay sa mga bata.
Dahan-dahan itong lumapit kay Luna na nagtatago sa likod ni Rina. Mula sa kanyang bag, kinuha nito ang isang kahon ng mamahaling Crayola at isang manika. Inilapag nito iyon sa sahig sa harap ni Luna. Ang mga mata ni Doña Elvira ay nagsimulang mamasa. Tumingin ito kay Rina. Patawad, bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig, puno ng bigat ng 8 taong kasalanan. Iyon lang. At pagkatapos ay tumalikod na ito at tahimik na umalis. Pinanood ni Rina ang pag-alis nito. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging awa na lang. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang nagsimula na. Ilang buwan pa ang lumipas. Ang bahay ay napuno ng tawanan at mga bagong alaala. Isang hapon, habang naghahapunan sila, naglabas si Luna ng isang bagong guhit. Katulad ito ng dati, isang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lalaki at babae ay magkahawak kamay na. At lahat ng 5 figura sa papel ay may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, naupo si Rina at Nathan sa hardin, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Masaya sila, sabi ni Rina, habang nakatingin sa bahay. Masaya tayo, pagtatama ni Nathan, at dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Rina. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Rina. Hinayaan niyang hawakan ni Nathan ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Wala na ang takot. Wala na ang alinlangan. Ang naroon ay isang pakiramdam ng pagiging buo, isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tumingin si Nathan sa kanyang mga mata, ang sarili niyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin. Wala nang bakas ng aroganteng si. Ang kaharap niya ngayon ay si Nathan, ang lalaking minahal niya, ang lalaking nasaktan siya, at ang lalaking bumalik para buuin siyang muli. Rina, sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi ko na maibabalik ang 8 taon na nawala sa atin. At habang buhay kong pagsisisihan ang sakit na idinulot ko sa'yo. Pero sa bawat araw na darating, ipinapangako ko, babawi ako. Ipaparamdam ko sa'yo at sa mga anak natin na karapat-dapat kayo sa lahat ng pagmamahal sa mundo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rina. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Isang luha na naghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Handa ka na bang ituloy ang kwento natin? Tanong ni Nathan, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kamay ni Rina. Ngumiti si Rina. Isang ngiti na nagmumula sa puso, isang ngiti na malaya at totoo. Ang ngiti na 8 taong itinago. Itinaas niya ang kanyang tingin sa kalangitan, pagkatapos ay ibinalik ito sa lalaking nasa harapan niya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang hinaharap. Nagsimula na ito noon pa, Nathan, mahina niyang sagot. Ngayon, itutuloy lang natin. At sa ilalim ng tahimik na langit, sa hardin ng kanilang bagong simula, dahan-dahang inilapit ni Nathan ang kanyang mukha at binigyan si Rina ng isang halik. Isang halik na hindi nagmamadali, hindi mapusok. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at pagmamahal na sa wakas ay natagpuan na ang tamang panahon. Isang halik na nagsasabing, welcome home. At dito nagtatapos ang kwento ni Rina at Nathan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa paglaan ninyo ng oras at damdamin upang samahan si Rina, Nathan, Leo, Luna, at Leia sa kanilang naging paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga pinagdaanan. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Rina, ang galit at pagsisisi ni Nathan, at ang inosenteng pag-asa sa mga mata ng kanilang mga anak. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa akin, at sana sa inyo rin, ng maraming bagay. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpiling maghilom at magpatuloy. Isang salamin na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o sa yaman, kundi sa pag-unawa, sakripisyo, at sa kakayahang buuin muli ang mga nasirang pangarap. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang pagpapatunay na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalakas ang unos, laging mayroong bagong umaga na naghihintay. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba.
Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento na ating pagsasaluhan. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Ito ang inyong manunulat at tagapagsalaysay, nagpapaalam.